Ano ang tunay mong halaga, Tarlac? Saan ba napupunta ang pera na bunga ng ating pawis at buwis? Nagagamit ba sa tama ng makinabang tayong mga Tarlakenyo? Karapatan nating malaman dahil pera natin ito. Magbilangan nga tayo. Ayon sa ordinansa ng lalawigan ng Tarlac na nilagdaan ng gobernador, ito ang gastusin ng Kapitolyo ng Panlalawigang Pamahalaan ng Tarlac para sa taong 2013. Sa mga numero pa lang, kayo na ang magtimbang at humusga kung nagagamit ba ang ating tiwala at pera sa tama. 24.2 million pesos. Budget na inilaan para sa pagbili ng mga bagong kotse at sasakyan. Katumbas sana nito, 2,420 student na sana ang nakapag-aral sa TSU. Magkano ba ang itinalagang halaga para sa edukasyon at scholarships? 0 pesos. Wala! Ang kotse sa loob ng 5 taon, kakarag-karag na at wala ng silbi. At sino nga ba ang makikinabang sa bago at papormang mga sasakyan na ito? Ang taong nabibiyayaan ng edukasyon, makakatulong para makatayo ang kapuspalad sa kanilang sariling mga paa. Pagasolina pa ang mga bagong sasakyan na ito. Ang budget na inilaan, 5 million pesos. Magkano naman kaya ang itinalaga para makapagpatayo man lang ng karagdagang gusaling pampaaralan? 50,000 pesos lang. Ikabubuhay at makakain ba ng kabataan ang sandamakmak na laki ng gasto sa gasolina? Buti sana kung sila ang nakinabang para mahatid sunduman lang sa eskwela gamit ang ganyang karaming di umano'y kailangang gasto sa gasolina. Patikim pa lang yan. Ito pa ang mga numero na dapat nating suriin at alamin. 6 million pesos. Ang inilaan para magpasikat, mag-PR, magpatalastas. Pero sa murang pabahay, magkano ang balak? Wala kahit piso man lang. Aanhin ang kasikatan kung karamihan ay wala man lang matirhan. Di lang yan, sunod-sundin na natin. Ayon sa Commission on Audit o COA, isang walang kinikilingan na komisyon na tagatingin ng paggamit ng pera ng mga nakaupo sa pamahalaan. 42.8 million pesos ang nagastos at nailabas na pera ng mga opisyal ng Kapitolyo. Pero wala pang kaukulang dokumento para i-back up ito. Unliquidated o unsettled cash advances, yan ang tawag ng COA dito. Para bang gumastos ka at walang mapakitang resibo. Kumbaga nagastos na ang pera ng bayan ng mga opisyal ng pamahalaan ng Tarlac nang walang mapaliwanag na para bang sarili nilang pera ito. 425 million pesos. Ang ditugma o may kulang o may discrepancy sa cash records ng Kapitolyo. Papaanong nagkulang ang pera ng probinsya ayon sa records? Yan ay paulit-ulit na nilabag ang mga regulasyon ukol sa paghawak ng pera ayon sa COA. Bakit may kulang sa pera ng taong bayan ayon sa records? May kumuha ba nito? At sino ang kumuha nito? Walang paliwanag ang mga opisyal ng probinsya. At palaki ng palaki ang mga halagang nag-iiwan ng katanungan at wala pang kasagutan. At ang questionable na napakalaking mga halaga, 3.2 bilyong piso. Ito ang halaga ng properties o pampublikong ari-arian ng taong bayan na nakatala sa libro pero di malinaw kung nasaan na ito, nabenta na ba, nasa maiging kondisyon pa ba, nabubulok na ba, o nawawala na. Ito ang tinatawag na unascertained properties. Di kaya ang labo ng pinansyal na libro sa kita at gastusin kung saan nilalaan ang pera at kung saan na ito napunta dahil may tinatagong milagro ang kasalukuyang panlalawigang pamahalaan ng Tarlac at ng Kapitolyo. Hanggat di ito nasasagot, papayag ba tayong sila na naman ang tatakbo at mauupo? Kaya ba desidido silang tumakbo para patuloy na maitago o mapagtakpan ang pinatutunguhan ng pera ng Tarlac? Ang pera nating mga Tarlakenyo? Hindi pa huli ang lahat.
Dapat na magkaalaman kung saan talaga napupunta ang kaban at yaman ng ating lalawigan. Bakit nangyari ang napakaraming maling paggamit ng pondo? Nagbabadyang anomalya at irregularidad na nabisto ang COA. Nagbulag-bulagan kaya o naging pabaya o sadyang may pahintulot ito ng isang tao? Ang gobernador ng Tarlac, dahil sa ilalim ng Local Government Code, ang gobernador ng Tarlac ang may kapangyarihan para pigilan o palagpasin ang lahat ng mga ito. Kung gugustuhin nilang tahakin talaga ang daang matuwid, wala dapat ang mga irregularidad na ganito. Ipaglaban ang inyong pinaghirapan para tunay na ang mamamayan ng Tarlac ang patutunguhan ng kayamanan ng ating lalawigan. At huwag nang hayaan pang makaloko pa silang muli sa pamamagitan ng inyong boto sa darating na eleksyon hanggat walang kaliwanagan ang mga katanungang ito. Panahon ng managot ang dapat managot. Gumising ka, Tarlac! Tungo sa pamahalaang matuwid ang daan. Serbisyong di para sa iilan, kung hindi para sa karamihan.